Kung may isang kalsada sa Baguio na parang may sariling hininga, parang may sariling pulso, dun ko naramdaman iyon sa Luacan Road. Hindi ako madaling matakot. Taxi driver ako noon. Sanay ako sa gabi. Sanay ako sa pasaherong lasing, sa pasaherong galit, sa pasaherong tahimik na parang multo na rin sa likod. Sanay ako sa fog, sa ambon, sa ilaw ng headlight na kumakain ng dilim tapos biglang lulunukin ulit ng dilim. Pero may mga gabing kahit gaano ka kasanay, may parte ng katawan mo na mauuna pa ring maniwala kaysa utak mo. Gabi yon. Yung klase ng gabi na parang mas mabigat ang hangin. Yung lamig, hindi lang lamig ng Baguio. Yung lamig na may kasamang babala. Galing akong biyahe. Pagod. Gusto ko na lang umuwi. At dahil mas mabilis, dumaan ako sa Luacan Road. Alam ko na ang mga kwento. Lahat ng taxi driver sa Baguio, kahit ayaw nilang aminin, may narinig na tungkol doon. May babae raw na pumapara. Puting-puti. Basa ang buhok. Minsan nakayuko, minsan pagtingin mo sa salamin. Nasa upuan na, tumatango-tango lang ako kapag kinukwento ng ibang driver. Oo, pero sa loob-loob ko, baka imagination lang, baka pagod, baka ilaw, baka fog, hanggang sa gabing iyon. Pagpasok ko sa Luacan, bumigat agad yung paligid. Yung ilaw ng poste, paunti-unti. May mga bahagi na parang nilunok ng kagubatan. Sa magkabilang gilid, puno. Tahimik. Yung tahimik na parang may nakikinig. Pinatay ko yung radyo. Hindi dahil takot ako ha. Gusto ko lang ng katahimikan. Pero habang tumatakbo yung sasakyan, mas naririnig ko yung ibang tunog. Yung maliliit na bagay na hindi mo pinapansin kapag may music. Yung gulong sa basang asfalto. Yung wiper na parang metronome. Yung hangin na sumisipol sa gilid ng bintana. Tapos, bigla. Parang may dumaan na malamig na kamay sa batok ko. Hindi ito metaphor. Literal na goosebumps. Yung balahibo ko sa braso tumayo. Yung batok ko parang may hinipan. Napabitaw ako ng bahagya sa manibela. Ano yon? Huminga ako ng malalim. Pagod lang, bulong ko sa sarili ko. Pagod lang. Pero habang lumalalim ang Luacan, parang mas lumalamig pa. At doon ko naramdaman yung pinaka hindi ko maipaliwanag. Parang may bigat sa loob ng sasakyan. Yung tipong alam mong mag-isa ka, pero yung katahimikan, parang may kasama. Ayoko sanang tumingin sa rearview mirror kasi minsan, kapag hinanap mo ang takot, mas lalo itong lumalapit. Pero di ko napigilan. Tumingin ako. Una, wala. Madilim lang. Yung likod na upuan, anino. Yung headrest, silhouette. Yung salamin, konting reflection ng ilaw sa malayo. Tapos, sa gilid ng mata ko, may hugis. Hindi sa likod. Sa harapan. Sa upuan sa tabi ko. Parang may tao. Parang may nakaupo. Parang biglang nanlamig ang palad ko. Yung kamay ko sa manibela, parang hindi akin. Dahan-dahan akong lumingon. At doon, sa passenger seat, may babae. Hindi ko makita ng buo ang mukha niya kasi madilim. Pero alam mo yung pakiramdam na hindi mo kailangan ng detalye para malaman kung ano ang tinitingnan mo. Maputi siya. Maputlang putla. Parang yung puti na hindi natural, hindi pang ilaw ng araw, kundi pang ilaw ng kandila. Yung damit niya, o parang tela, nakadikit na sa balat, parang basa, parang galing sa ulan, pero wala namang malakas na ulan. At yung buhok, mahaba, madilim, basang-basa rin. Sa isang iglap, gusto kong sumigaw. Gusto kong prumeno. Gusto kong tumalon palabas. Pero ang katawan ko, nag-freeze. Ang naisip ko lang, paano siya nakasakay? Hindi ako huminto. Wala akong sinakay. Napatingin ako ulit sa salamin. Baka may ibang tao. Baka prank. Baka... Pero siya lang. Siya lang ang mali sa mundo. Inabot ko ang switch ng ilaw sa loob ng taxi. Reflex. Parang gusto kong patunayan sa sarili ko na tao siya. Na may mukha. Na normal. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay ko. At bago pa man dumampi ang daliri ko sa switch, nagsalita siya.
Mahina, pero malinaw. Parang yung boses na malapit sa tenga mo. Huwag niyo po buksan ang ilaw. Nanikip ang dibdib ko. Parang may humawak sa lalamunan ko. Parang awa niyo na po. Ihatid niyo po ako sa syudad. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa ng parang tao na desperado. Ang tono niya, parang pakiusap na matagal nang inuulit sa iba. Sa maraming gabi, sa maraming driver. At doon ko mas naramdaman yung takot, hindi dahil sa itsura niya, kundi dahil sa katiyakan ng boses niya. Na parang sanay siya. Gusto kong magtanong, sino ka? Saan ka galing? Bakit? Pero walang lumabas. Ang tanging tunog lang sa loob ng taxi. Wiper, makina, at yung hininga ko na hindi pantay. At sa isip ko, isang linya lang. Huwag mong kontrahin. Huwag mong kausapin ng mahaba. Iuwi mo na lang. Ilabas mo na lang sa liwanag. Pinisil ko ang manibela. Kumapit ako sa kalsada na parang yun na lang ang realidad. Tapos, inapakan ko ang silinyador. Hindi yung mabilis lang. Yung tipong, wala na akong pakialam kung may pothole, kung may biglang tatawid, kung madulas. Gusto ko lang makaalis sa luakan. Habang bumibilis ang taxi, parang sumisikip din ang hangin sa loob. Parang mas lumalakas ang lamig. Ang babae, hindi gumagalaw. Hindi siya lumilingon. Hindi siya tumitingin sa akin. Pero ramdam ko siya. Ramdam ko yung presensya niya na parang bigat sa dibdib. Sa peripheral vision ko, nakikita ko yung kamay niya sa tuhod. Mahaba ang daliri. Parang sobrang payat. Parang hindi na kailangan ng dugo. Huwag tumingin. Huwag tumingin. Pero may isang sandali, parang umusog siya ng bahagya. At doon, nang muntik na akong mapatingin ulit, bigla kong naamoy isang amoy na hindi ko makalimutan. Hindi ito amoy ng perfume, hindi rin amoy ng pawis. Amoy ito ng lumang tubig. Yung tubig na matagal nang nakatayo. Yung tubig sa kanal kapag umuulan tapos hindi umaagos. Napalunok ako. Pinilit kong huminga sa bibig. Sa labas, dumadaan ang mga puno na parang mga aninong may braso. Yung fog, humahalik sa headlight, tapos nagiging pader. At sa loob ng pader, na yon, ako, ang taxi, at ang pasaherong hindi ko sinundo. Syudad, mahina kong sabi. Hindi ko alam kung para sa kanya o para sa sarili ko. Sige, syudad. Wala siyang sagot. Pero parang gumaan ng kaunti ang hangin. Parang nakinig siya. At habang papalapit ako sa may mas maliwanag na parte, unti-unti kong nakikita yung glow ng city lights sa malayo. Parang lighthouse. Parang pangako na may ligtas pa. Nung naramdaman kong palabas na ako ng luakan, doon ko na lang ulit sinubukang huminga ng maayos. Pero bigla, may pumasok na liwanag sa windshield. Street lights, city lights, yung dilaw na ilaw na bumabalik sa mundo. At sa mismong sandaling yon, parang may umihip na hangin sa loob ng taxi. Isang malamig na buntong hininga. Napapreno ako ng bahagya at nang halos kasabay ng pagpasok ng liwanag. Biglang nawala ang bigat. Biglang nawala ang lamig. Biglang nawala ang amoy. Parang may pinatay na ilaw. Pero baliktad. Parang may binuksan na pintuan. Dahan-dahan akong lumingon sa passenger seat. Wala. Walang babae. Walang basang tela. Walang buhok. Walang anino. Walang kahit ano. Yung upuan, bakante. Parang walang nangyari. Pero yung pakiramdam sa dibdib ko, hindi bakante. Para akong tinamaan ng alon. Nang hina ako, namilog yung mata ko. Nag-init yung batok ko sa takot kahit malamig ang gabi. Huminto ako sa gilid, sa mas maliwanag na kalsada. Pinatay ko ang makina. Parang hindi ko na kayang marinig pa yung sariling sasakyan ko. Nanginginig ako. Hindi yung nanginginig na dahil sa lamig. Yung nanginginig na parang may dumaan na buong gabi sa loob ng ilang minuto. Tumingin ako sa rearview mirror. Ako lang ang nandoon. Pero sa mata ko, parang may nakadikit pa ring dilim ng luakan. Umupo ako ng matagal. Nakastare lang sa dashboard. Parang may hinihintay akong bumalik
o may hinihintay akong patunay na hindi ako nababaliw? Wala. Pero simula nun, may rule na ako. Kapag dumadaan ako sa Luwakan Road sa gabi, hindi ako nagmamadali. Hindi ako nagyayabang na, wala yan. At kahit kailan, hindi ako nagbubukas ng ilaw sa loob kapag may kakaibang bigat na biglang sumakay sa katahimikan. Kasi may mga pasaherong hindi mo sinundo, pero sasakay pa rin. At minsan, ang pakiusap lang nila, parang awa nyo na po. Ihatid nyo po ako sa syudad. At kung maririnig mo yun, alam mo na, may kasama ka.